Magandang araw muli mga kaprobinsya. Welcome back muli sa ating channel, Probinsyanong Daddy. So ngayong araw ay i-share kong muli ang ating karanasan at saka mga konting tips patungkol sa epekto ng tag-ulan sa ating mga bougainvillea at kung ano-ano yung mga pwede nating mga gawin na paraan para maiwasan natin yung ganitong masamang epekto sa ating mga bougainvillea. Anyway, ito ay medyo na-share ko na noon dati pa, pero marami pa rin nagtatanong kasi at nagre-request na mag-share tayo ng mga tips para sa ating mga bougainvillea kapag ka ganitong tag-ulan. Kahit panoorin yung mabuti mga kaprobinsya kasi meron akong isi-share sa inyo na talagang importante patungkol sa mga epekto ng mahabang tag-ulan para sa ating mga bougainvillea at ano yung mga pwede nating gawin para maiwasan yung mga ganitong masamang epekto. So panoorin nyo mabuti ang ating mga tips ngayong araw. Ang una mga kaprobinsya na epekto ng matagalang ulan o kaya prolong na rainy days sa ating bougainvillea ay yun nga, mahirap silang mamulaklak. Yung talagang normal na ginagawa natin para mapabulaklak sila ay hindi natin nagagawa kasi kapag lagi silang nauulanan talaga ay medyo madalang ang kanilang pamumulaklak. Yun mga kaprobinsya. Ang pangalawa naman ay kung sakaling may bulaklak sila at lagi silang nabababad sa ulan, ang nangyayari ay nagkakaroon ng pre-termination ng pamumulaklak nila. Katulad ng mga ganito, for example, ayan, kung mapapansin nyo, hindi pa talaga sila full bloom. Start pa lang sana to hindi pa talaga nagmamature yung bulaklak niya. Kaya lang, dahil nga, ayan tignan nyo, basa lagi. Ang nangyayari ay ganyan, nabubulok na agad-agad ang kanyang mga bulaklak. Ayan, paunti-unti na lang yan na nabubulok. Kaya medyo pangit ang pamumulaklak kapag lagi na lang nabababad sa ulan ang ating mga bougainvillea. So, ayan, palabas pa lang yung bulaklak niya. Yung iba, kalalabas pa lang ay talagang hindi pa talaga mature dyan, nabubulok na. Katulad ng mga to. Ayan, yun yung epekto ng ulan. Kasi tignan nyo naman yung lupa. Talagang araw-araw na lang na ganito na basa ang lupa, nagkakaroon na ng mga moss o kaya mga algae yung ating lupa dahil nga sa dire-diretsong pag-ulan. Pangatlo mga kaprobinsya, nakikita natin ng epekto ng matagalang ulan ay ganito. Hindi magiging healthy yung mga dahon ng bougainvillea natin. Meron kayong mga makikitang parang ganyan. Nangungulubot na nga sila tapos may mga ispat-ispat pa na mga brown na ganyan sa mga dahon. Ayan, so ganito, pag ganito na, indication na talagang nagkakaroon na sila ng sakit dahil sa tag-ulan. So maaring nag-uumpisa ng may mabulok na mga ugat nila. So dito, tignan ninyo, ayan yung sa mga dulo-dulo ay hindi healthy yung mga dahon, tsaka may mga batik-batik na brown na ganyan. At parang nakakalbo sila nang di mo alam kung bakit. Parang, ayun tulad doon, yung mga yan. So yan, ang mga nagiging sakit ng bougainvillea natin kapag tag-ulan. At ang number 4 mga kaprobinsya na pinakamalala na nagiging epekto ng tag-ulan sa ating bougainvillea ay ito kapag hindi nyo talaga maagapan. Ayan. So ito hindi ko namamalayan kasi nga nakatabi siya dito ay hindi pala nagkakaroon ng magandang drainage kasi nakalapag lang siya dyan. So ang nangyari, ayan sayang naman, namatay na siya. So tignan ninyo ang naging epekto. Ayan. So heto ay ang kanyang, ayan, yung ugat niya kasi ay talagang nabulok. Ayan. So wala na, patay na talaga to, hindi na natin to may sasalba. So yun mga kaprobinsya kapag talagang dire-diretso na yung ulan tapos hindi maganda ang pagkakadrain ng mga bougainvillea natin, lalong-lalo na kapag nakalapag lang sila sa lupa, ay namamatay. Ayan, so ito yung ating tanglong red dati. So ngayon, sayang di na natin siya makikitang mamulaklak kasi patay na. Meron pa tayong isa dito. Ganon din ang nangyari dito sa ating napakalusog dati na red apple. Sayang, hindi ko talaga to nakita kasi nakasiksik siya sa mga ibang katabi niyang bougainvillea. Nakita ko na lang na ba't parang namatay na doon. Ito pala ay ayun, wala, napatay na siya. Kasi ang lago niya dati, tapos nakalapag lang kasi siya sa lupa, hindi nakapagdaloy niyang mahusto yung kanyang
tubig, hindi na drain, kaya ganito yung nangyari sa kanya. Ayan, no? So hindi yan biktima ng tuyot, ano? Ito ay biktima ng pagkababad sa tubig. Mabubulok kasi talaga yung mga ugat nila kapag hindi na sila natutuyuan ng tubig. Yan. So ganyan mga kaprobinsya ang nangyayari. Ngayon naman, ano naman yung mga pwedeng remedy o paraan para maiwasan natin, no, yung mga ganong epekto ng matagalang pag-ulan or tag-ulan sa ating mga bougainvillea. Ang una, no, na pwede nyong gawin para maiwasan yung ganon, lalong-lalo na sa mga kalilipat mula seedling, yung mga 1 month to 6 months pa lang na mga bougainvillea, yun talaga yung mga mahihina pa sa tag-ulan. So kung meron kayong medyo lilim na paglagyan sa kanila kung saan hindi sila gaanong na uulanan, katulad dito, medyo hindi sila gaanong naulan dito kasi nga merong konting lilim sa taas. So dito ay pwede nating ilagay yung ating mga maliliit pa lang na bougainvillea para at least hindi gaanong mabasa, no? Kung mababasa lang sila kapag talaga malalakas na ulan, pero kapag continuous na mahina lang, hindi sila gaanong natatamaan ng ulan. So yun yung una nyong gawin. Kung meron kayong lugar na ganun, kung pwedeng ililim nyo muna sila na pwede naman pa rin silang makasagap ng liwanag. Okay? So pangalawa, yung mga medyo mas malalaki na bougainvillea nyo na sa tingin nyo ay talagang matitigas na ang kanilang mga ugat, ay pwede nyong ilagay sa mga ganitong style. So ang ginagawa ay ganyan, kailangan lang ay nakapatong, ano? So dapat nakapatong lang sila. Bahala na kayo kung anong patungan ang meron kayo. Basta maganda yung pagka-drain, maganda ang mga butas ng paso ninyo. Tapos nakapatong. Mas madali kasing maibsan, no, o kaya ma-drain yung tubig kapag ganito na. So far ito lang yung mga praktikal na pwede nyong gawin para hindi sila gaanong mababad sa tubig tuwing tag-ulan. Sa pagpapabulaklak kapag tag-ulan, talagang wala tayong magagawa doon kung wala kayong greenhouse o kaya wala kayong paglililiman sa kanila na pwede pa rin silang maarawan o kaya nakakasagap ng liwanag. So, yun ang limitasyon nila. Kahit anong gawin mo, kung maglalagay ka ng fertilizer at tag-ulan, mas lalo lang silang mapapahamak kasi hindi maganda kapag kababad sa tubig at masyadong maraming fertilizer ang nasa kanila. Ano? So, namumulaklak pa rin naman sila ng pakonti-konti kapag ganitong tag-ulan. Basta nadidrain lang. Ayan. So, dito kasi sa amin talagang gabi-gabi umuulan. Nang hindi lang basta ulan, kundi medyo malakas ang ulan. Kaya nga dun sa parte doon, kung titignan ninyo ay, ayun, para at least makita nyo na talagang nababasa dito. Hindi na nga ako nakakapaglinis ng bakuran kasi nakakatamad dahil maputik. So dito sa part nga na to, na iipon na nga yung tubig dyan, no, dahil sa laging ulan. So yung mga malalaking bougainvillea natin, wala tayong problema kasi kaya nilang i-withstand, no, ang tag-ulan. Kasi nga medyo malalaki na at matitigas na ang kanilang mga ugat. Nasa preparatory naman na silang mamulaklak. Huwag lang silang mabagyo kasi every time kasi na mamumulaklak sana sila ay dadaanan kami ng bagyo, kaya wala akong napapakitang mga bulaklak. Pero okay naman na, kitang-kita na natin, no, malapit na silang magpalabas ng maraming mga bulaklak, yung mga itsura ng mga talbos nila. So, ayan. Ayun nga lang mga kaprobinsya na yung mga based sa observation ko at saka experience ko na nangyayari sa ating mga bougainvillea sa tuwing nasasubject sila o nakakaranas sila ng matagalang tag-ulan. So, yun yung kailangan yung mga malaman at kailangan yung tandaan, no? At kailangan yung gawan ng paraan para at least maiwasan natin yung mga ganoong pangyayari. So, muli mga kaprobinsya, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nakapag-iwan muli tayo ng konting kaalaman tungkol ulit sa ating pag-aalaga ng ating mga bougainvillea.